Huwag mong hayaan yung tao na yan, nasaktan kang muli. Ang hirap pa namang i-fix yung sarili. Magandang gabi po sa lahat ng mga tao. So, hindi mga tao, hindi na po kayo kasali. Pero lang. Pero ito pong pag-uusapan natin ngayon ay isang mahalagang bagay po. Oo. Ito po ay patungkol sa pag-let go o letting go someone. So, pamagat nito ay halata na. Nandyan na yun. Diba? So, ang dami nating nakikita mga tao at ang daming mga tao na nagsasuffer. Ilang taon na. Matagal naman sanang natapos na yung relasyon. Umatagal naman sanang nawala yun. O matagal naman sanang nawala ang mahal niya sa buhay. O matagal na nangyari yun. Ilang taon na yung dumaan ay nasasaktan pa rin siya. Andun pa rin siya sa pain na yun. Hindi siya makalabas-labas sa pain na yun. Ang dahilan noon ay hindi siya hindi siya nakaka-move on. Yeah. At hindi talaga siya makaka-move on kapag hindi siya nag-let go. Kapag hindi mo in-let go ang isang bagay, ay hindi ka makaka-move forward. At ang pag-let go po ay kasali po dito ang acceptance. Yung matanggap mo ang sitwasyon, matanggap mo ang nangyari na yun na yung nangyari. Tanggapin mo kung ano na talaga ang sitwasyon mo ngayon. Tanggapin mo na wala na siya. Tanggapin mo na iniwan ka na. Tanggapin mo na may iba na siya. Ouch. Masakit. Pero ito yung realidad. No? Kaya gusto ko pong ibahagi ang kunting kaalaman ko patungkol dito. Bakit naranasan mo ba? Yes, naranasan ko to let go someone. Kaya hindi nakaka-move on ang tao dahil hindi nakakalit go. Hindi nakakalit go ang isang tao kasi hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi niya matanggap ang sitwasyon na yun na yung sitwasyon niya. Ito ay mahirap kapag hindi mo matanggap ang nangyari. Kapag hindi mo i-accept ang nangyari. Maraming mga tao na nagre-grieve pa rin hanggang ngayon. Nasa loob pa rin ng emosyon na yan. Bakit? Kasi noong time na nasaktan siya, ay i-deny niya ang pain na yan. Noong panahon na nag-break sila, ay i-deny niya yung feeling na broken that time. Hindi niya in-address ng tama ang pain na yan. Ang pain niya. Ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Ginawa niya itong gala, itinawa, ibiniro, kasi hindi niya matanggap. Hindi niya dinadamdam ang sakit na yon. Hindi niya nabinigyan ng tamang treatment ang pain na yon. Kapag hindi mo yon binigyan ng tamang treatment, ini-deny mo yon, ini-hide mo yon, hindi ka makakamove on. Kasi sa panahon na yon, pag nasaktan ka dapat sa oras na po, sa punto na yan na nasaktan ka, kailangan mo yung i-address ang pain. Don't deny it. Don't yung feeling mo na, hindi ako nasasaktan, okay lang ako kahit wala na siya, okay lang ako kahit nawala na siya, kahit namatay na siya, ganun. Hindi niya binibigyan ng tamang address yung pain. Kaya yung pain, nananatili siya sa puso, natutulog lang. At dadating ang tamang oras na sasabog yun. Sasabog yun, yung nararamdaman niyang pain. At doon ay lulugmok na naman siya. Naging masaya nga siya nung unang araw na broken siya. Naging masaya nga siya nung mga panahon na yun, mga ilang linggo na yun. Pero dadating ang araw na bibigay din siya sa pain na yun. Kasi yung pain natutulog lang yun at magigising yun sa loob niya, sa loob natin. Kaya ang tamang gawin natin pag nasa pain tayo, i-address natin yung pain. Bigyan natin ng tamang treatment yung pain. Iiyak natin, okay lang, kahit may makakita sa'yo. Hindi ko ibig sabihin na i-post mo sa Facebook. Hindi ibig sabihin na isigaw mo sa buong mundo na nasaktan ako. Hindi. Ang ibig sabihin nito na i-treat mo ng tama yung pain. Umanap ka ng tao mapagkakatiwalaan mo, iiyak mo doon. O may mga tao kang nasa paligid mo, na kahit hindi ka pa magsasalita, alam nilang nasasaktan ka. And let them know. Okay lang, hayaan mo, kahit hindi mo i-share sa kanila, okay lang, huwag kang magpapanggap, hindi ako nasasaktan. Pag dinanong ka, nasasaktan ka? Sabihin, hindi ako nasasaktan. Pag dinanong ka, hindi mo naman kailangan magsalita. Hindi, pwedeng huwag ka nang sumagot. Alam na nila yun. Huwag mong i-deny, huwag mong dala sa alak, idala sa tawa, idala sa lahat. Sa trabaho, bigyan mo ng tamang treatment ang pain mo. I-address mo. Iiyak mo, ihagulhol mo. Pero hindi tama. Hindi ko naman tinatarget yung mga taong nagpo-post. Naiintindihan ko sila. Maraming tao kasi walang mapagpagsabihan kaya sa Facebook na lang sila nag-iingay. And then, hindi ko kayo pinapapakialaman. Ibig ko sabihin dito, kung kaya namang hindi natin kailangan isigaw sa buong mundo ang pain natin.
Kailangan mo lang na may masasandalan at may maiyakan. At number 1 na sasabihin ko sa'yo, may isang concern talaga sa'yo. Mula noon pa. Walang iba yung Panginoon natin. I-pray mo sa Kanya. Lumuhod ka, lumapit ka sa Kanya. Alam mo, ipapagaan niya yung nararamdaman mo. Alam mo, sa pag-iyak mo na yan, ay healthy yan. Makakatulong yan sa'yo sa pag-move forward. After ng iyak niyan, alam nyo ba na ang luha ay nauubos din? Hindi ibig sabihin na nauubusan tayo. Alam nyo, kapag ako nasasaktan, iniiyak-iyak ko siya, iyak ng iyak. Kahit walang nakakaalam, si Lord lang. Basta iniiyak ko siya, hindi ko siya pinipigilan. Yung iyak na wala na akong emotion, sadyang tumutulo na lang. Hinahayaan ko siyang humagulgol ako. Dadating hanggang napapagod na ako sa kakaiyak, makakatulog na ako at magigising na lang ako. At bukas, iiyak ako kunti na naman. Kunti na lang kasi kahapon. Tapos mapagod na naman ako. O, madali kasi ako mapagod. Joke lang. So, matutulog na naman ako. Tapos pagka nabukasan, iiyak kunti na lang. Pagka kinabukasan na naman, iiyak ako kunting patak na lang. So, susunod, wala na talagang pumapatak. Kasi napagod na yung mata ko sa kakaiyak. Kasi natanggal, yung pain manggod, kailangan natin iiyak yun. Kasi pag lumalabas yung luha, parang naiibsan yung sakit. Alam niyo ba yun? Kaya yun, i-consider mo yung pain, iiyak mo. At alamin mo, ang pinaka-alaliman nito. Ang pinaka-root ng pain na yan. At pagkatapos ng pain, pag-iyak mo niyan, tandaan mo, doon mo marirealize ang mga bagay. Pag may realization ka, isipin mo, hindi tama na iiyak lang ako. Hindi tama na dito lang ako. Hindi tama na ganito. Kailangan ko nang bumangon. Kailangan ko nang tanggapin na yun na yung nangyari. Tapos na. Yun na. Kailangan natin yan. Kasi sa panahon na tatanggapin na natin yung nangyari, doon na tayo magdidesisyon to let go that person. Pag let go mo, pagpili mo sa pag let go, may pingin pa rin. Kasi i-let go mo yung tao eh. Papakawalan mo yung tao eh. Pero magpapalakas sa sarili mo. Kasi after nun, lalakas ka ulit at magsisimula ka pa ng panibagong buhay na wala na sila, na wala na siya. Ganun lang naman yun kadali. Bumangon ka. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang tao na hindi ka gusto. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong pinagpalit ka na. Hindi mo deserve na sinasaktan. At hindi niya deserve na makitang may nagmamahal sa kanya ng sobra, kapos siya nagluko. Hindi niya deserve yun. Hindi niya deserve. Kailangan mong tumayo. Bumangon ka. Magpaganda ka, kung babae ka. Kung lalaki ka, magpagwapo ka. Hindi naman kailangan mo makamukha mo sa Gym Street. Maligo ka, mag-toothbrush ka, ayusin mo yung sarili mo, manamit ka ng tama. Maghanap ka ng trabaho, kung wala kang trabaho, i-improve mo yung sarili mo. Yan ang pinakamagandang gawin mo. Ganito sinabi ni Maxine, huwag mong pilitin o huwag kang magmakaawa sa tao. Maging gahaya ka ng bulaklak. I-bloom mo yung sarili mo, anlit ang mga bubuyog ang muduol sa imo. If sa panahon na ni-bloom ka, ni-improve ka, di man itong tao nga nanakit sa imo, siya na po ang sunod nga mag-move on. Tinuod na. Sa panahon nga maka-move on, nakakatong taong happy siya nga nibiya kay nakapakita siya mas sexy, mas gwapa, dara nga time ni boom ka. Siya na po ang sunod nga mag-move on. Muhilak. Magpapansin sa imo ah. Pero don't go back to the person who hurt you. Don't let again that person who broke you again. Huwag mong hayaan yung tao na yan. Nasaktan kang muli. Ang hirap pa namang i-fix yung sarili. Again, walang ibang makakapagbangon sa iyo kundi ikaw lang. Kapag nasaktan ka, iyak. Iyak. Tanggapin mo. Huwag kang mahiya. Don't deny the pain. At i-let go mo. Kaya maraming hindi nakakapag-move on kasi hindi talaga nakakapag-let go. Kailangan mong piliin ang mag-let go. Then start again. Then your life. Higing maganda ang takbo ng buhay mo muli. Mas better than before. Mas malakas ka na kaysa noon. Alam kong mahirap. Mahirap mag-let go. Mahirap. Pero, sasabihin ko sa inyo, worth it yun. Worth it ang mag-let go ng mga bagay na hindi naman talaga para sa atin. Hindi magbibigay si Lord ng blessing hanggat punong-puno tayo ng mga bagay na hindi naman galing sa Kanya. Hindi si Lord magbibigay
maglalagay sa mga buhay natin ng blessing hanggat walang space. Kaya may tinatanggal siya kasi may ibibigay siya na mas maganda kaysa dati. God bless, mga higala.